branded as intelligent luxury. Ito na nga ba ang pinaka-feature pack sa segment na to? Pero bago natin ituloy yung usapan na yan, napansin namin na marami pa rin sa inyo hindi nakasubscribe at nakafollow sa mga channels and pages ng Motor ni Juan. Malaking bagay inyong mga like, comment, and share para siguraduhin mas marami pang makakapanood ng mga videos natin katulad nito. Tsaka syempre, para lagi ka updated. Sa video na to, pag-uusapan natin ang Suzuki Bergman 1.5. Suzuki's entry to the 150cc category. Marami nang humiling nito, especially given the comfort and the reliability that the Bergman 125 Mate Street or EX provided. Ngayon, ito na. Bergman 1.5 price at 165,000 pesos, hihimay natin lahat ng mga features na nilagay ni Suzuki dito. Pero bago yan, syempre, pag-usapan muna natin. Forma, bago sa mga mata natin, mga brother, di ba? So, the Suzuki Bergman is, you can still see the silhouette of the Bergman. Yung maxi scoot feel pa rin, malapad, pero yung linyahan niya, smooth. Ang nakakatawag kagad ng pansin sa kanya is yung harapan. Hindi common yung design nito sa harap in the sense na meron siyang triple LED headlight in front. Why? Because you have the lights or the headlights right here, tapos meron kang projector headlight sa gitna. Kung mapapansin nyo, if you are familiar with one of the most premium bikes na alam ko, which is the Suzuki Hayabusa, dun binase yung looks niya, especially when it comes to the front part. Pag titingnan mo, high-tech yung dating, you know that it's being built for the future in a sense na yung positioning ng mga accent niya unique, but you still have that elegance, the smooth flowing lines. Pagdating dito sa harap, yung windshield niya also provides an accent kasi this is, by the way, this is available in two colors, the metallic black at saka itong sort of a pearl white natin. Mas maganda yung itsura ng pintura nito sa personal kasi may kita mo yung, lalo na pag ganitong maaraw, nakita mo yung glittery. Hindi yung parang flat white lang. So it adds to the premium look ni Bergman 1.5. Malaki din yung kanyang fender sa harap. And then when we're looking at it from the side, wala na itong mga cheche-bureche na mga decals or what. What we just have is the Bergman branding embossed and then the 1.5 na naka-decals lang. Multi-layered din yung mga accent and design combining the parang touch of light gold color with the color of the scooter. In this case, this is white, tapos yung matte black. It gives this, the Bergman 1.5, yung kumbaga layered accents. Mas na-emphasize yung mga linya niya ng pagka-elegante niya. And then, the seats, I actually like it in the sense na, ano siya, makapit na kagad siya. So, hindi mo na kailangan mag-upgrade ng seats. Tapos, in terms of looks, very visible yung mga stitches niya dito. Yung white stitches adds premium look pagdating do sa upuan. And pag-uusapan pa natin sa features, but this already has a built-in top box bracket. Pero kung hindi mo siya lalagyan ng top box, maangas na rin yung pagkakagawa, malinis. Very in sync yung linya nung kanyang built-in na top box bracket dun sa pinakalinya ng motor. And then over the back, we already have a built-in tire hugger, big rear fender, so hindi mo na masyadong aalahanin kapag ikaw ay may mga, katulad sa panahon natin ngayon, maulan, maputek, walang problema doon. Mapapansin natin at maaaring hindi magustuhan ng iba is yung signal light niya is nakausli because some, including me, would have preferred the winker or the signal lights na kasama na sana sa taillight assembly. Pero eto, ayaw lang naman talaga ng iba dito, baka mabagi. Pero ito, sobrang flexible. So, hindi ka mag-aalala na talagang baka masira, masabitan. It's just flexible. Hindi siya masisira, mga brother. The taillight actually looks good, very sporty, very futuristic as well. Tapos, sasamahan mo pa ng wide enough tires together with the look. And yung muffler cover niya, boxy naman yung dating. So, overall, what you're getting dito kay Bergman 1.5 is a more futuristic take on an elegant maxi touring scooter. Ngayon, curious tayo, pag-usapan naman natin yung performance ng makina. Pag-usapan natin mga brother, the engine itself. I'm actually curious, being a Bergman user myself, curious ako ano nga ba ang magiging feel ng Bergman, na natuwa naman ako sa performance using my Bergman 125
Paano na kaya kapag nandito na sa 150cc category? Yan, pag-usapan natin yan. So for the Bergman 1.5, obviously this already has 150cc pagdating sa kanyang makina. As what you can see sa mga specs na nakikita nyo sa screen natin ngayon. And for others, when this was launched, when I cover this, marami mga nagko-comment, ay 2-valve lang, bakit ganito, bakit ganito, ganyan? You actually have to test this for you to appreciate it because you have to understand bakit nga ba 2-valve ang meron kay Suzuki Bergman 1.5. Because when I was testing this, ang unang napansin ko, pagdating sa torque, pagdating sa kanyang initial na hatak, malakas. Malakas siya. Isang piga mo na ganun, bigay ka agad talaga. Siyempre, malayo yung difference in torque compared to the Bergman 125. Pero yung if you need to accelerate, if you need to overtake, bigay niya kagad. And I would say it's at par, if not better, with its competitors pagdating sa kanyang initial torque. Tapos sinubukan ko pa to, meron akong angkas, pataas, medyo nag-alanganin, binira ko, walang beaten mga brother. So, the Bergman 1.5, dahil sa kanyang 2-valve engine profile or engine makeup, is napakaganda niya gamitin on the low-end torque. Ibig sabihin yung mga, yun na nga, initial na hatak, yung mga from stop or low-end speeds, o kaya pataas, doon bigay kagad yung power niya. And another advantage is sa fuel consumption pagdating sa makina na to. Because according to Suzuki, you can get 43.6 kilometers per liter. 8 litro yung gas tank nito. Ang layo na talaga ng maaabot mo. So you have a 150cc 2-valve engine na malakas ang hatak. Tapos, matipid sa gas. So it kind of gives you that balance of having that power that you need, but hindi mo kailangan gumastos ng malakas sa gasolina. Ang magiging downside mo na lang nito is if you're a rider na gusto mong duluhan, gusto mo yung mga top speed, yan, yung mga talagang hataw-hataw, after 400 meters, nakabira ka pa rin, naka-full throttle because you really want to go over 110, 20 kilometers per hour. Sa duluhan, hindi ito yung motor na para sa'yo. But if you're going to use this around the city, occasional weekend rides, kahit magbagyo ka pa, kahit magsagada, walang problema. Kayang-kaya niya. Kasi nga, the 2-valve gives you that low-end torque power, tapos matipid sa gas. And when I'm accelerating this, sinubukan na natin to from 60 to 80 and over, very smooth lang yung kanyang pag-transition, yung kanyang pag-gain ng speed. Walang vibration, sabi ko nga, very smooth lang mga brother. So this is really up to you. Again, you have to test this for you to know bakit nga ba 2-valve. Ako, I've been riding this for the past week and a half. Ito araw-araw ang gamit ko. Running errands and also sometimes luluwas ako sa Quezon City. Galing akong Bulacan. Sometimes pupunta ako ng Norsagaray. Wala, enjoyable lang naman yung ride ko. Hindi ko iniinda, ay kasi bibitin ako kasi 2-valve lang. Wala. Kasi ramdam ko yung initial na hatak niya. Ito, para magkaroon kayo ng idea, tinest natin yung acceleration eh. Tingnan niyo yung oras for us to get to certain speeds. 3, 2. So yun sa makina natin mga brother. Ito naman, let's talk about the brakes. Sa brakes niya, matutuwa kayo dito dahil it has front disc brake and rear disc brake as well. Tapos, parehas pa, dual ABS channel. So you can look at this specs of the Bergman 1.5 and check, ay, bakit mas mahal siya sa ganito? Bakit mas mahal siya sa ganito? O kaya, konti na lang, kapresyo na siya ng ganito. Some of the motorcycles or some of the scooters in this segment, either isa lang yung ABS, o kaya yung isa, yung likod, drum brake, o kaya naman, walang ABS. So the Bergman 1.5 put front and rear disc brake and dual ABS channel. So that gives us dependability when it comes to stopping power. Wala akong reklamo. Pagdating sa ABS na to, ginamit na natin to, tag-ulan, medyo inaabot pa ako ng konti. Talagang pag binira mo yung ABS, mas may allowance yung ABS, hindi siya kakagat-kagad if you're using the rear brake. Mas sensitibo si front brake. So for daily ride, mas okay na rin yun. Kasi hindi mo naman gagaruin sa mga off-road to, sa mga kung saan-saang bundok. Sakto lang yung timpla niya. Kung mga daily commute mo, ipapanghanap buhay mo, it gives you that dependable stopping power. Kasi and it also gives you that peace of mind na kahit anong preno ang gamitin mo, ay hindi yan basta-basta mag-lock. Kasi naka-dual ABS channel ka. And bukod sa dual ABS na siya,
you still have the traction control system. So the traction control system will automatically adjust yung power ng rear wheel mo kapag ito ay less traction. Hindi masyadong kumakapit, hindi masyadong sumasayad. Medyo dumulas ng konti, umangat ng konti yung gulong mo. Ina-adjust niya para hindi mag-overspin yung gulong mo sa likod, mas may iwasan yung aksidente. Pero kung hindi mo trip yun, you really want to maximize the torque, the power, you want to play around with the scooter, pwede mong i-turn off. Pagdating naman sa suspension, what we have in front is telescopic fork. Sa mga hindi pantay-pantay na kalsada dito sa Bulacan, wala naman akong episode na tumukod yan. So sa timpla, based on my weight, I am now at 75 kilos. Sakto lang yung timpla niya, kahit malubak-lubak ka, kahit hindi ka masyado magmenor, sakto lang. What you will appreciate the Bergman 1.5 when it comes to the riding comfort is the dual rear suspension with sub-tank, suabe, and adjustable as well. You can tailor-fit it to your weight, to your riding style, to your riding habits, even to the road conditions. Na-appreciate ko talaga siya. Just to let you know mga brother, minsan tinitingnan natin yung mga sub-tank, yung mga tinatawag natin na mga may baso sa suspension. Forma lang yan, ganyan. Actually, no. You will appreciate this more if you're going to use this more and as years go by, tapos habang palayo ng biyahe mo. Kasi ang pinaka-purpose ng sub-tank or one of the major purpose of the sub-tank is for the fluid, yung mga oil niyan sa pinaka-suspension niya, magkaroon ng flow. Ang epekto nun, hindi basta-basta iinit yung mga liquid natin, yung mga oil natin sa suspension. Thereby, mas nagiging consistent yung performance ng suspension natin. Kasi kapag ang mga suspension oil ay uminit na, nagkakaroon na ng diferensya pagdating sa performance. And syempre, sa longevity, maapektuhan na talaga yan. Maaring masira. Hindi man agad-agad, but that is what the sub-tank is for you to have a better, more consistent, and more stable riding experience. So I'm already thinking, just because of that, okay rin to yung mga gustong maghanap buhay na mag-aangkas, mag-move it, mag-joyride. Yung iba kasi namimili, no? ng motor kasi gusto nila yung kaya talaga sila. So ito, mapa-power because of the 2-valve engine setup, tapos mapa-load management, walang problema because of the suspension setting naman ito. Pagdating sa gulong mga brother, malapad. Parehas na gulong harap at likod. And you have 14-inch tires. Baka naman magreklamo pa kayo, sabihin nyo, bakit 14 lang? Ano pa gusto mo ilagay dito? So 14-inch max diameter for the front and rear. Sa stock tires, yun na nga, nasusubukan natin to, saktong-sakto talaga tag-ulan ngayon, kahit sa mga medyo malupa na ganito. Ano lang siya, hindi ka maiilang na gamitin siya kahit basa yung kalsada kasi makapit siya. At dahil malapad na nga yung gulong niya, sa mga hindi masyadong pantay na kalsada, hindi mo basta mararamdaman yung gewang na tinatawag. So it gives you that stable ride pagdating sa gulong. So you combine that all, the performance of the suspension, the tires, sa weight kasi on paper mabigat to eh. If you're going to just carry this goes about mga 150 kilograms. So, kumbaga, yung bigat niya at par with the other maxi scoots. Pero, nagulat ako, especially when I tested this sa market, maliit lang yung testing nun. So, medyo kailangan mag-tight turns ka. Magaan siya dalhin. Pag umaandar na siya, very maneuverable, very magaan, konyo. Magaan i-handle yung motor na to, especially when you are turning it. Tapos, yung weight naman niya, napansin ko, when I'm increasing my speed, it provides stability on higher speeds. Hindi man siya dudulo, katulad ng mga ibang scooters, pero yung initial torque mo na ganun, dahil okay din yung kanyang center of gravity, yung etong motor na to, stable lang yung ride mo. So, overall, it gives me comfort. Now, napag-uusapan na rin natin yung comfort, mga brother. Pag-usapan natin yung riding position. Bababa muna ako just to let you see, I am 5'10" in height. So, para matansan nyo, ganyan. Sukat natin sa motor. Pag sinakyan naman natin, the seat height, mababa lang, very Pinoy friendly. Mas mababa pa to sa ilang mga scooters in the 150, 160cc category. And it still has that, sabi ko nga, familiar Bergman comfort. Ganun yung dating niya. Wala na nga lang yung gulay board kasi nagkaroon na tayo ng fuel access dito, the fuel tank and all, and the other mechanisms. But we can still stretch. Tingnan nyo mga brother Ito kasi yung na-appreciate ko talaga sa Bergman 125 and I'm glad that I still have that on the Bergman 1.5. Yung ibang mga maxi scoot kasi, bitin, either nakalabas yung paa ko na ganyan, di ba, pag nag-extended footrest ako, o kaya hindi ko masyadong ma-stretch. 5'10" ako mga brada. Somehow, I can stretch my legs. Tapos, covered yung
buong pa ako, size 11 yung sapatos ko eh. So covered yung pa ako. I still have the primary footboard. Although ito, sakto na lang to sa pa ako. Yan. I just have a little wiggle room, but okay naman na yung extended footrest ko, talagang extended kung extended. And then, the seats, very comfortable. Mararamdaman mo to mga brother. Kasi sa contour niya, yung seats, ito, parang ano lang siya, parang smooth. But when you actually sit down at nagra-ride ka na, mararamdaman mo yung suporta dito sa lower back or lumbar na tinatawag natin. The handlebars are nearer to the rider and ayan, kaya ano lang tayo, relax lang. Parang ganito lang yung pinaka-posisyon. Sabi ko, sarap igibot Pilipinas ulit na ito. No? The TFT display, mamaya pag-uusapan natin sa features, is angled enough for me to have a clear visibility on the display. Okay din yung side mirror niya, yung stock side mirror niya mga brother, malapad. Although lagpas lang siyang konti dito sa manibela na hindi mo siya pwede itupi eh. Ako kasi mas gusto ko mas maikli yung side mirror ko sa ayan, ganyan lang siya eh. Oh. Gusto ko kasi mas maikli yung side mirror ko sa manibela para mas madaling pag medyo kailangan nating sumingit-singit. Pero konti lang naman, hindi naman sobrang protruding or anything like that. So overall, komportable. Yung angkasan mo naman malapad yung kanyang upuan and also malambot. It has enough cushion. So, kahit parehas kayo mag-long ride, okay siya. And yung tapakan ng angkasan mo malapad, hindi siya yung bar lang na isang ganun. So, pag tinapakan natin yan or tinapakan ng angkasan mo, it really gives another layer of comfort. Kahit na maliit na bagay lang yan, iba pa rin yung mas buo yung natatapakan mo. So, as expected, very comfortable ride even for long rides. Wala tayong problema dito. And then, ang isang concern lalo na sa mga kasing height ko at pataas is the turning radius. Tingnan mo naman ang allowance niyan. Hindi sumasayad, hindi tumatama sa hita. Kasagad na yan. Ang laki rin ng turning radius na to. Ayun no? Yun yung sasabi ko eh. Very easy to handle, very easy to maneuver. And at my height, hindi tumatama. Kasi may mga ibang scooters tumatama. Alam mo yung kailangan kong iiwas yung hita ko sa kanya. Eh, syempre, if you're maneuvering to traffic, di ba? Wala na, ganyan-ganyan ka na lang. Nice, oh. Features naman tayo mga brother. Una, keyless. The Bergman 1.5 has an intelligent key system. Isa sa mga functions niya is the answer back system. Alam mo na, in case mawala ka sa parking or what. So, yan, mga brother. And then, once you get into its proximity, about 2 meters, sa motorcycle, kahit ito ay nasa bulsa, nasa belt mo, or nasa riding bag mo, the scooter activates. Oh, by the way, this also has an anti-theft alarm. So if in case you have unauthorized access, yung mga nagtatry kunin to, nagtatry buksan, meron tong alarm mga brother. So that in itself, again, another key feature that Suzuki added para dito kay Bergman 1.5. But before we dive into everything else, pakita lang muna natin sa inyo yung compartment. 25 liters compartment. Uy, okay siya. Malalim, mukhang dito natin ilalagay yung helmet, and then even if you place your helmet, meron ka pang space dito for everything else, documents, shirts, kapote. Ito, yung Aero helmet, try lang natin i-fit. Yung Aero helmet kasi mas malapad siya. So pag ganito, di siya kasya. Kasi hindi ko may din eh, magagasgas yung helmet eh. Pag pabaliktad, so at least for the helmet size na itong Aero helmet natin mga brother, alanganin ako kasi magagasgas naman yung helmet ko. But some full face helmet would fit inside this. But nonetheless, marami ka pa rin may gagagay dito sa compartment na to, mahaba at saka palalim. And take note mga brad that, eto baka hindi nyo lang mapansin to, you have a USB Type-C charging port dito sa loob. So, in case may mga baong kang extra gadgets, phone like drones or tablets, mga iPad, mga ganyan, meron kang charging port dito. And at the same time, you also have a charging port dito sa kanyang left front pocket. Type-C na rin yan mga brad. So, phone check tayo. This is 16 Pro Max. Malaki-laki. Ayun, malawag na malawag. So, mga ilang phone pa ang kasya dyan. So, very conveniently placed inside. And, i-note ko na lang to, una mga brad, nagtaka ko kung ano ba to, bakit may tagi na ganito. Ang purpose pa ganyan, so you have the Type-C charging port there. May butas siya na ganyan. When you close it, dito dadaan yan, papunta, ipakita ko sa inyo, papunta naman dito in case you're using a phone holder or anything na kailangan mong i-charge outside of the front pocket. So okay din siya. And then as mentioned, 8-liter fuel tank. Okay na rin to, may ano na siya, may tagi. So pag nawala pa yan, ewan ko na lang din sa'yo.
Very conveniently placed dito. So we have a fuel lid that's easy to access. Hindi mo na kailangan mag-dismount. While we are on that conversation, sabi nga natin kanina, meron na tong top box bracket. So sinubukan na natin to. Randomly, kumuha tayo ng top box sa shop namin sa Juan Moto Avenue. Fit siya dito. So it can fit generally a lot of the top box bracket. So top box ready na to mga brad. And one of the features na maaring hindi natin hinahanap sa motor, but very critical is the TPMS or the Tire Pressure Monitoring System. Napaka-importante nun. Kasi itong si Bergman 1.5, meron na siyang TPMS that gives you an indicator kung kumusta yung gulong mo. Flat ba? Malapit na ba ma-flat? Overheating na ba? Overpressure ba? Ganun mga brother, napaka-critical when it comes to safety. Again, that's a feature that was added into the Bergman 1.5 na karamihan sa atin hindi pinapansin pero napakalaking bagay nun when it comes to safety. And it doesn't just give you the tire pressure. May mga iba-ibang status siya katulad ng under pressure ba siya. Meron din siyang overpressure. It also gives you the temperature of the tire itself, yung sa looban niya. So malalaman mo kapag, teka, medyo mataas na yata yung pressure ng ano ko or yung temperature ng gulong ko, baka sumabog to. Yung mga ganong bagay, napakalaking bagay when it comes to safety. May iwasan natin yung aksidente. So the TPMS feature and the built-in top box bracket for the Bergman 1.5 is not present sa ibang version ng Bergman 1.5 sa ibang bansa. Dito lang sa Pilipinas, meron yan. So, thank you, Suzuki Philippines. I guess, dahil sa Pilipinas lang, ulitin ko, merong built-in na top box bracket at saka TPMS. Okay, now, let's proceed. Sa buttons naman mga brother, you would appreciate, ito, meron na siyang high-low, ilaw, pero passing light, very conveniently placed. Okay ako dyan, kasi napakadali lang mag-flashing, hindi paggamitin ko pa yung thumb ko para magpindot. Ito. And then, built-in hazard light as well. And we have the automatic start and stop. Pwede mong i-off, pwede mong i-on. This is also a factor when it comes to the overall fuel efficiency. Kasi ang ginagawa nitong button na to, kapag naka-on yan, kapag naka-stop ka na traffic light or na traffic ka lang per se, the engine will automatically shut down kapag huminto ka, kapag nag-full stop ka. Pero kapag aandar ka na, since naka-on pa yung motor, all you have to do is throttle away, magsilinyador ka lang, andar na yung motor mo. So that's one thing to conserve fuel pagdating dito sa motor na to. And then let's talk about the display. So itong motor na to is TFT display. Yan, meron tayong automatically adjustable or rather adaptable na display. So nakikita nyo ngayon tanghaling tapat, kaya naka-white background tayo. Ang mangyayari niyan, kapag nag-dim na, gumabi na, mas dumilim na, the TFT display will adjust doon naman sa kanyang parang night mode or backlight mode. Intelligent na rin yun. You can set it automatically as well. Tsaka nakikita nyo yan, meron din tayong indicator nung side stand because meron siyang side stand kill switch. So hindi siya mag-start na naka-side stand. Pero good, may indicator. And then you can see a lot of the information dito sa kanyang TFT display. I like the look of it, the engine temperature, the RPM, the speed, and all that stuff. Siguro home run na talaga to. As in home run na talaga tong motor na to. Ang dami ng features na nilagay eh. If this was also given a phone connectivity function. Wala kasi si Suzuki Bergman 1.5 nun. Na meron si Access, di ba? Yung top of the line, si Suzuki Access 125. Kung meron to, masasabi mo talaga, nasa iyo na ang lahat. Di ba? But again, very feature-packed, very practical as well, and a lot of the features has something to do with the rider safety. Kaya nga siya binrand na intelligent luxury. From the design, to the tech, to the features, to the specs, all put together for us to have a convenient, comfortable, and most importantly, safer riding experience. O sa mga nagtatanong pala kung maingay daw bang start din ng Bergman 1.5, start natin. Wala kayo narinig, no? Isa pa. Start pa ulit natin. Wala. Tahimik lang. So that's our motorcycle feature for today mga brother. Again, for more motorcycle news, service tips, be sure to follow lahat ng mga social media pages natin. Karagad ng TikTok, Facebook, Instagram, and YouTube. Ano? Sulit nga ba ang Bergman 1.5 given all the features and specs na pinag-usapan natin ngayon? I-comment mo sa baba at pag-usapan natin yan. In the meantime, ride muna tayo habang wala pang ulan. Salutes! And then, the seats, ang init.